pagtatapat ni Lope K. Santos. Ibig kong kung ikaw ay may iniisip, sa ulo mo'y ako ang buong masilid. Ibig kong kung iyang matay tumititik, sa balintataw mo ako'y mapadikit. Ibig kong tuwi mong bubukhin ang bibig, ang labi ko siyang lumasap ng tamis. Ibig kong sa bawat pagtibok ng dibdib, bulong ng dibdib ko ang iyong marinig. Hangad kong kung ika'y siyang nag-uutos, akong ako lamang ang makasusunod. Hangad kong sa iyong mga bungang tulog, kaluluwa ko lang ang makapupulot. Hangad kong sa harap ng iyong alindog, ay diwa ko lamang ang makaaluluod. Hangad kong sa altar ng iyong pag-irog, kamanyang ko lamang ang naisusuog. Nasa kong kung ikaw ay may tinik sa puso, dini sa puso ko maunang tumimo. Nasa kong ang iyong tampot panibughoy, maluoy salik ng aking pagsuyo. Nasa kong ang bawat hiling mong mabiko, ay mabayaran ko ng libong pangako. Nasa kong ang bawat luha mong tumulo, ay mga labi ko ang gamiting panyo. Nais kong sa aklat ng aking pagsinta, ngalan ng lumbay ay huwag mabasa. Nais kong sa mukha ng ating ligaya, batik man ng hapis ay walang makita. Nais kong ang linis ng ating panatay, huwag marungisan ng munting balisa. Nais kong sa buhay ng ating pag-asay, mithi ko sa minsanang pagsikat ng tala ay wala ng ulap na makagambala. Mithi ko ang tibay na minsanang sumpay, mabaon ko hanggang tabunan ng lupa. Mithi ko kung ako'y mabalik sa wala, ay sa walang yaoy huwag kang mawala. Ang pagsusuri kay Lope K. Santos bilang isang manunulat ng tulang romantisismo. Si Lope K. Santos na kilala rin bilang Mang Openg ay isa sa pinakamahalagang haligi ng panitikang Tagalog sa Pilipinas. Hindi lamang siya isang mahusay na manunulat, kundi isa ring abogado, kritiko, lider obrero at lingwista. Dahil sa kanyang malaking ambag sa paglinang ng wikang pambansa, kinilala siya bilang ama ng balarilang Filipino. Sa larangan ng panitikan, nagsimula si Lope K. Santos na magsulat noong unang bahagi ng ika-20 siglo, lalo na sa panahon ng kolonyalismong Amerikano sa Pilipinas. Isa siya sa mga manunulat na naimpluwensyahan ng romantisismo, isang uri ng panitikan na nagbibigay diin sa damdamin, pag-ibig, kalikasan at karanasan ng tao. Sa kanyang mga unang akda, makikita ang matinding pagpapahalaga sa emosyon, idealismo at mga pangunahing katangian ng romantisismo. Kabilang sa mga tulang inuugnay sa kanya ay ang pagtatapat, na nagpapakita ng tapat na damdamin ng pag-ibig at pagsasakripisyo. Bagamat walang tiyak na tala kung eksaktong kailan niya ito naisulat, pinaniwalaang ito ay nilikha ng kasagsagan ng kanyang pagiging aktibo sa pagsusulat bandang unang dekada ng 1900s, kung kailan laganap ang romantikong pananaw sa panitikan. Bukod sa pagtula, higit siyang nakilala sa kanyang nobelang Banaag at Sikat na inilathala noong 1906. Ang nobelang ito ay mahalaga dahil tumatalakay ito sa mga isyong panlipunan tulad ng karapatan ng mga manggagawa, pagkakapantay-pantay, isang patunay ng kanyang pagiging lider obrero at makabayang manunulat. Si Lope K. Santos ay hindi lamang manunulat ng romantikong tula, kundi isa siyang intelektual na nagtaguyod ng wika, panitikan at karapatan ng mamamayan. Ang kanyang mga akda mula sa mga tulang nagpapahayag ng damdamin hanggang sa mga nobelang may temang panlipunan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino sa
kasalukuyan. Ngayon naman ay ang pagsusuri sa bawat saknong ng tulang ang pagtatapat. Sa unang saknong, hindi lang simpleng paghahangad ng pag-ibig ang makikita, kundi ang pag-angkin sa kamalayan ng kanyang minamahal. Nais ng kasintahan na siya ang maging buong laman ng isip at paningin ng iniibig. At sa ikalawang saknong, ang salitang lumasap ng tamis mula sa bibig at ang pandama sa pagtibok ng dibdib ay malinaw na tumutukoy sa pisikal na kontak o halik. Nais ng kasintahan na ang bawat hininga at sensasyon ng katawan ng sinta ay magmula sa kanya. Sa ikatlong saknong, ang salitang kung ako lamang ay nagpapakita ng isang uri ng selos na may halong debosyon. Nais niyang maging tanging alipin ng kalooban ng sinta, maging sa panaginip o bungang tulog. Nais niyang siya ang tanging naroon na nagpapahiwatig ng pagnanais na angkinin ng buo ang buhay ng minamahal. Sa ikaapat na saknong, sa madaling salita, iginigiit ng kasintahan na siya lamang ang pwedeng makasiping ng kanyang iniirog, gamit ang salitang altar na sumisimbolo ng pagkababae o ari ng isang babae, kamanyang simbolo sa ari ng isang lalaki. Ang saknong na ito ay tungkol sa hangarin ng isang lalaki sa isang babae sa pisikal na anyo. At sa ikalimang saknong, ang tinik sa puso na nais niyang maunang tumimo sa kanya ay nagpapakita ng isang masokistang anyo ng pag-ibig o satisfaction sa kanyang ginagawa. Sa saknong na ito, ang kasintahan ay handa niyang tanggapin ang anumang sakit o bigat ng pagsisibing para lamang sa ginhawa ng sinta. At sa ika-6 na saknong, ang paggamit ng labi bilang panyo para sa luha ay isang napaka-intimate na paglalarawan. Ipinapakita nito ang pagnanais na ang kanyang katawan ay laging nakadikit sa katawan ng iniirog, sa bawat sandali na masaktan ito sa kanilang ginagawa. Sa ika-7 saknong, ang aklat ng pagsinta ay ang kasaysayan ng kanilang relasyon. Ayaw niyang mabatikan ito ng lumbay o hapis o lungkot na sa kontekstong ito ay maaaring mangangahulugan ng anumang pangyayari na makakasira sa kanilang pagsisiping. Sa ika-7 saknong, ang aklat ng pagsinta ay ang kasaysayan ng kanilang relasyon. Ayaw niyang mabatikan ito ng Sa ika-8 saknong, ang panata ay ang kanilang sagradong kasunduan. Ang pag-iwas na ito ay marungisan tumutukoy sa pagnanais na panatilihing pribado ang kanilang pagsasama na walang ibang dungis o ibang tao na makakaalam. Sa ika-9 na saknong, ang minsanang sumpa na nais niyang mabaon hanggang sa tabunan ng lupa ay ang pangako ng isang katapatan ng kanyang katawan sa kanyang iniirog hanggang sa kamatayan. Ito ay ang pag-angkin ng hindi natatapos sa buhay na ito o walang katapusang pag-angkin. Ang huling hiling na sa walang yaoy huwag kang mawala ay ang sukdulan ng pag-aari. Kahit siya ay maglaho o mamamatay, nais niyang ang presensya at pagkatao ng sinta ang tanging manatili sa kanyang kawalan, isang walang hanggang pag-angkin.